Good day guys. Ngayong September ay 2 taon na itong ating XRM 125. At kung mapapansin nyo guys, wala tayong gaanong binago dito, wala tayong gaanong pinalit maliban dito sa ating gulong. Ang gulong kasi ng ating XRM 125 ay tube type. Nung mga nakaraang buwan, plinano ko na palitan itong ating gulong at gawing tubeless. Kaya lang dahil sa medyo may presyo din yung tubeless kumpara sa tube type na gulong, yung binili ko na lamang guys ay tube type. Pero dahil pwede namang gawing tubeless yung ating tube type na gulong, pinapalitan lang ng pito na pang tubeless. Kaya yun yung aking ginawa. Yung unang aking tubeless na sinubukan ko guys ay dito sa aking unahang gulong. At dahil tuwing umaga ay laging flat ang ating gulong, susubukan natin itong i-tubeless. Na ay bumili tayo ng pito. Kinabit ko na kanina. Yan. Ang ating gulong ay hindi siya tubeless tire. Ito ay tube type, pero sabi nila pwede naman daw itong gamitin. Lalo na dito sa atin na mags. At kahit nga dun sa mga rim ay pwede namang gamitin yung mga kahit hindi mga tubeless na gulong, di ba? Nilalagyan lang nila dito ng yung interior parang sapin. Tapos syempre itong ating tire sealant, ang presyo nito sa amin ay nasa 150 at yung pito ay nasa 50. Medyo mahal siguro dito sa amin guys, no? Mura lang kasi sa Shopee. Pero syempre maghihintay ka naman, compare naman kung nandito lang, madali mong makukuha at makikita mo pa yung quality ng items, di ba? Pero maganda naman yung ganito. At sa Shopee marami din namang mga magagandang quality, lalo na dito sa tire sealant. Yung ngayon na ating susubukan namang ulit na i-tubeless ay itong ating hulihang gulong. Yung sa unahang gulong ko hindi ko na pinalitan kasi medyo makapal pa naman. At gawa ng dahil halos umaga naglalagay ako ng hangin dahil meron siyang maliit na tinik na kapag inabutan na ng umaga, nauubusan na siya ng hangin. So kailangan ulit siyang bombahan. At dahil sa paulit-ulit na lang na ganon, kung bibili ako ng tube ng interior, nasa 100 pesos. Tapos syempre kapag meron na namang ulit na tinik na kahit yung maliit lang, sigurado mapapalat na naman. Kaya naisipan ko na lang na i-tubeless. At ayun, successful naman yung ginawa nating pag-tubeless ng ating tube type na gulong. Madali lang naman yung proseso guys. At marami naman yung marunong kung ano yung dapat gawin, kung paano i-tubeless ang tube type na gulong. Ngayon ay bumili tayo ng bagong gulong. At yung binili lang natin ay yung medyo murang gulong lang. Mukhang maganda naman yung performance ng ganong klaseng gulong yung Samurai. Dito yung sa harapang gulong ko kasi Samurai yung nakalagay. Parang matibay naman. Matagal ko na rin gamit to pero parang hindi pa masyadong nagagasgas yung kanyang gulong. At dahil na rin na dito lang yung palaging biyahe natin sa city, ganito lang halos kalayo, mga ilang kilometro lang, hindi nga abutan ng kalahating oras yung biyahe ko araw-araw papunta dito sa trabaho. Kaya okay na yung ganun. At ngayon ay babaklasin ko na ang aking hulihang gulong. Number 19 at number 14.
Ito yung nabili nating pito. Ito rin yung kinabit ko dun sa unahan. Ayan oh, dito sa harap. I-install lang natin ito dito. Ayan oh. Tapos ito yung lock nya dito sa labas. Ayan, natapos na rin nating ikabit. Mano-mano lang yung ginamit kong pang bomba. Pero kanina, para mapalapat natin yung ating gulong, kailangan yung malakas na hangin para maka-fix yung pinaka mismong kanto ng mga gulong dito sa ating mags. Kasi kung yung gagamitin natin ay ito lang, hindi pwede. At ayun guys, ay ginabi na tayo. Hindi ko na na-video lahat kung paano ko ginawa pero madali lang naman gawin yon. Kasi medyo madilim na. Yung problema nga lang ay mukhang hindi ko na balik sa ayos. Parang may singaw. Hindi ko lang alam. So titingnan ko pagdating ko dun sa amin. Ang problema, yung panghangin ko doon ay yung mano-mano lang. Parang hindi ko pa masyadong napasingaw kasi yung hangin niya sa loob. So yun, titingnan natin. Mukhang napaplat ulit. Sinubukan ko lang gamitin para makakita ko kung talagang may singaw pa. Kasi kapag hindi masyadong napalapat yung gulong mo dun sa mags, may posibilidad talaga na merong singaw. Kaya dapat talaga masyadong malakas yung hangin. Nakikita din natin yan kung okay. So tingnan natin kung magiging maganda yung result nya bukas. Makikita natin. Titingnan natin kung hanggang bukas ay hindi na magbawas yung kanyang hangin sa loob, maganda, di ba? Kaya matulog muna tayo. 6.5 hours later. Yan, good morning guys. So hindi naman na-flat yung ating gulong kasi kagabi lumabas dito yung parang sa sealant nya, dyan oh. Yan. Pero buti sa kinaumagahan, hindi naman siya na-flat. Parang malambot siya. Tingin ko lang. Baka kulang sa akin. So try natin. At hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Ride safe always. This is Nel Ride Moto. Thank you.